Ginoo Ginang, naayos na ang sasakyan. Magmadali na tayo umalis. Naghihintay pa ang pamilya namin ng mga supply na ito. Delikado si Ginoo Ginang. Umalis na kayo agad. Umalis na. Baba na kayo. Tigil, Xiaobei. Xiaobei, sino ang nagpahamak sa'yo na tumakbo palabas? Bumalik ka na rito. Nagbago. Lumilit. Pasensya na. Si Xiaobei ang alaga ko. Nakatakas ako at natakot ko kayo. Alaga. Ikaw, hindi mo akalain na ang A-level na kakaiba ay alaga. Sino ka ba talaga? Ano ka? Ako si Chu Feng. Isang ordinaryong magsasaka. Sage ay isang karaniwang magsasaka. Isang ordinaryong magsasaka. Ang pangalan ko ay Chu Feng. Isang ordinaryong homebody. Nagising ako at biglang napunta sa katapusan ng mundo. Nang hihilakbot na pagbaha, pagbabalik ng espiritu. Sa mundong ito kung saan lahat ay nagigising ng kakaibang kakayahan. Nagising na ako. Pinakamalakas na sistema ng bukirin. Kaya nitong kontrolin ang milyong-milyong kakaibang bagay. Para magtrabaho sa aking bukirin. Ang aking layunin ay gumawa ng pinakamatibay na bukirin sa katapusan ng mundo. Muling buuin ang sibilisasyon ng tao. Bukirin. E di marami kang pagkain. Kailangan ng pamilya namin ng malaking supply. Ginoo, sa panahong ito ng wakas, 70% ng lupa ay kontaminado na. Saan ka pa makakakita ng mga bukirin? Mag-ingat, maaaring may masama. Huwag mawala ng pag-iingat sa ibang tao. Gano ba iyon? Pero hindi siya mukhang masama. Ilang tao. Ang naririnig ay hindi laging totoo. Ang nakikita ay totoo. Dahil nandito na. Bakit hindi bumisita sa aking bukirin? Ah, hehe. Masigasig na kabataan, ahihi. Ahihi. Ito ay isang negosyo na dumating sa pintuan. Hindi ba't nandito na? Dahil nandito na. Bakit hindi mo bisitahin ang aking farm? Ahihi. Masigasig na kabataan, ahihi. Ahehe. Ito ay isang negosyo na dumating sa atin. Hindi ba't nandito na, Kenyan? Tara na. S-class na kababalaghan. 3 piraso. Huwag magpanik. Sila ay mga empleyado ng aking farm. Hindi kayo nila sasaktan. Magandang araw, boss. Magpatuloy sa trabaho, mga empleyado. Ito ay isang labis na mapanganib na A-level na kababalaghan. Bakit mo sila ginawang mga empleyado? At saka, 3 piraso talaga. Kung hindi, ano? Sa ganitong kalaking sakahan ko, kailangan may mag-aalaga, di ba? Ayan. Talagang may sakahan pala. Ang laki ng sakahan. Maraming pagkain. Ang galing. Ngayon, hindi na ako mag-aalala tungkol sa pagkain. Ang daming pagkain. Sapat na para sa pamilya namin hanggang 10 taon. Hindi. Sa totoo lang, 100 taon na. Talagang ang may sakahan. Ang laki ng farm. Ang daming pagkain. Ang ganda. Ngayon, hindi na kami mag-aalala sa pagkain. Ang daming pagkain. Sapat na para sa pamilya sa loob ng 0 taon. Hindi. 10 taon, 100 taon na. 100 taon. Pupunta na ako. Dumating na ang malaking kliyente. Ilan sa kanila? Mga Ginoo, hayaan niyo akong ipaliwanag ng detalyado ang mga produkto ng aming farm. Ang aming mga prutas. Ang aming mga prutas. Lahat ay sariwang ani at direktang benta.
Lahat ay sariwang ani at ibinibenta. Lahat ay sariwang ani at direktang benta. Mula sa puno hanggang sa mesa. Sa loob lang ng 0.1 segundo. Tinitiyak na sariwa at masarap talaga. Ang tamis. Magandang kabataan, kailangan nating araruhin ang ating mga bukirin ng 3 beses. Kailangan nating araruhin ang ating mga bukirin ng 3 beses, mga masigasig na kabataan. Tiyakin ang kasagana ng lupa. Tanging sa ganitong paraan magiging masustansya ang mga ani. Maraming bunga. Talagang kahanga-hanga. Mayroon pang lahat ng panahon na pinagsamang mga dikuryenteng kagamitan. Sapat ang supply ng kuryente sa loob ng 24 oras. Tinitiyak ang normal na operasyon ng iba't ibang departamento ng bukirin. Ayos. Napaka-high-tech. Ilang magagandang babae. Hindi ko alam kung anong mga produkto ang gusto nyo. Kung bibili ng marami, may diskwento. Gusto ko lahat. Lahat ay masipag na kabataan. Lahat ay masipag na kabataan. Jiding Wing kailangan lahat ng mga kabataan na masipag. Kailangan lahat ng mga kabataan na masipag Jiding Wing. Maganda. Nagtatawa ka ba? Seryoso ako. Ang pamilya ko ay inatake ng isang kakaibang grupo. Nasunog ang lahat ng mga materyales. Maraming nasawi sa mga kamag-anak. Araw-araw may nagugutom at namamatay. Kailangan natin ng malaking halaga ng pagkain. Naglakbay kami ng 1 buwan para maghanap. At nakakita lang kami ng kaunti. Para lang itong patak sa dagat. Mahalaga ang mga pagkain na ito sa amin. Akala ko ganito talaga. Chufeng. Pwede ba tayong magbayad gamit ang espiritu ng nukleo? Espiritu ng nukleo. Ito ang matibay na pera sa katapusan ng mundo. Mga may kakayahan at mga kakaiba ay umaasa sa pagsipsip ng espiritu mula sa nukleo upang mapalakas ang kanilang lakas. Kailangan ko rin ito para sa pag-upgrade ng sistema. Alaynan. Siyempre, maaari. Magsisimula ako sa alok na 5 na espiritual na bato. Magbigay ka ng mataas na presyo. Dahil sa mga pagsubok na dinaranas ng inyong pamilya. Kaya't, ganito na lang, 50 espiritual na buto. Palitan ng 1 kilo ng pagkain. 5 puso ng espiritu. Alam ko, yung pagkain na ganito ang kalidad. Higit pa sa 5 puso ng espiritu. Pero itong mga puso ng espiritu, ito ang pinakamataas na presyo na kaya naming ibigay ngayon. Kuya Chu. Pakiusap, tulungan nyo kami. Aba, grabe. Nagbigay ako ng presyo na 5 pirasong espiritual na bato. Talaga, nagbigay ako ng presyo na 5 pirasong espiritual na bato. Nagbigay ako ng presyo na 5 pirasong espiritual na bato. Diretso itong nagdoble ng 0 beses. Sige na. Magbayad muna kayo ng paunang halaga. Ibigay mo sa akin ang address. Pagkatapos ng 3 pagsubok, ako mismo ang maghahatid. Maayos ang serbisyo. Salamat, boss. Yaman na, yaman na. Yaman na, yaman na, mga kabataan sa trabaho. Hihi. Hahaha. Masyadong mababa ang reputasyon ng Jiang family. Walang kaibahan dito. Lahat sila ay mga walang silbi. Tatay. Ayos ka lang ba? Zhang Ye. Hindi sumusunod sa mga alituntunin ang grupo nyo, ang Wild Wolves. Nagsasamantala kayo sa pagkakataon. Ano ng klaseng bayani ka? Kung hindi dahil sa pamilya Jiang namin, na tinamaan ng mga kakaibang grupo at nagdusa ng malubhang pinsala. Hindi kayo kayang talunin ng Wild Wolf Gang. Hindi kayo magiging kalaban namin. Hindi naman talaga ako bayani. Ang pinakagusto ng Wild Wolf Gang ay ang mang-api ng mga mahihina. Pagsasamantala. Pagsasamantala. Hahaha. Matanda. Hawak ng pamilya ni Jiang ang pinakamalaking minahan ng espiritu sa Zone G. Sa loob ng maraming taon. Panahon na para ibigay ito. Nangangarap ka. Kahit mamatay ako. Hindi ko ibibigay ang espiritual na mineral sa mga tulad mong masamang tao. Hindi. Hindi ako nagnanakaw. Kundi gusto kong bumili. Ayon sa aking kaalaman, nasunog ang mga kagamitan ng pamilya Jiang. Halos nagugutom na ang mga tao, di ba? 1 pirasong pan na expired. Palitan niyo ng 1 toneladang espiritu. Napakapatas. Sobrang makatarungan, di ba? Bastos. Tatay. Huwag po kayong magalit. Nahanap ko na ang mga supply. Nakakita kami ng isang farm. Doon ay may pagkain na hindi maubos. Sapat na para sa pamilya Jiang na kumain ng 100 taon. Hahaha. Farm. Pagkain na hindi maubos. Ha? Anong kalokohan ito? Sa panahong ito ng pagkawasak, ano bang mga bukirin ang mayroon? Mas mabuti pang bumili ka ng aking expired na tinapay. Yaw. Alam ni Dad na ikaw ay laging masunurin. Ngunit sa oras na ito, huwag mo na akong aliwin. Pamilya Jiang. Tapos na. Lahat ng sinasabi ko, totoo. Tatawag ako kay Kuya Chu ngayon. Para dalhan niya tayo ng pagkain. Katalinuhan ng tao. Pag-aaral ng tagumpay, katalinuhan ng tao. Talagang kahanga-hanga. Malinaw na kulang na ang mga tao dito sa farm. Kailangan pa ng isa pang A-level na kakaibang nilalang. Nandito ang mga D-level na kakaibang nilalang. Pwede mong piliin.
Pero sobrang taas naman ang presyo nito. Kailangan pa ng 20,000 na espiritual na buto. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito, Diyos ng kayamanan. Sa susunod, siya na ang magiging dahilan ng kita ko sa espiritual na buto. Kuya Chu, may mga puwersa. Kuya Chu, may mga pumipilit sa pamilya namin. Nagumastos ng 1 toneladang espiritu para bumili ng expired na tinapay. Nangahas na agawin ang aking order. Lahat magtipon-tipon. May mga ayaw na maging maayos ang buhay namin. Gustong agawin ang order ng aming farm. Ninakaw ang negosyo natin. Ano sa tingin niyo ang dapat gawin? Kumuha ng armas. Sugod. Dadalhin ni Kuya Chu ang pagkain sa lalong madaling panahon. Magtiis lang kayo ng kaunti. Huwag nang mangarap. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Sino ang may lakas na magbenta sa inyo ng pagkain? Ay kalaban ng aming Wild Wolf Gang. Sa susunod, tanging. Sa susunod, isa na lang. Ang mamatay. Sino ang may lakas na labanan ang aming Wild Wolf Gang? Kaya ko. Bata. Sino ka para labanan ang aming Wild Wolf Gang? Ano ka ba? Sige, anong gusto mong sabihin? Sige, anong gusto mong sabihin? Kausapin mo ang mga walang kwentang empleyado ko. S-class na kakaiba. S-class na kakaiba. Bilisan. Mag-ingat. Sandali lang. Tatay, huwag magpanik. Ang mga kakaibang ito ay mga empleyado na inupahan ni Kuya Chu. Mabait sila. Hindi nila tayo sasaktan. Ano? Pag-upa. Na level na kakaiba. Bilang empleyado. CJ, bumaba na kayo. Mabilis. Tumakas na. Pinalakas. Hatol ng Diyos ng kulob. Ang kamay ko. Tulong. Tulungan mo ako. Huminto ka. Pumayag ba akong umalis ka? Ikaw nga. Magtagumpay ka sa negosyo. Gusto mong agawin ang aking order. Kunin ang aking negosyo. Kuya, walang. Hindi ko agawin ang iyong negosyo. Itong mga tinapay ay libre ko lang ibinibigay. Hehe. Paano ka makakatinda ng ganitong depektong produkto? Maling negosyante. Kahiya-hiya. 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 Ang ugali sa aming negosyo ay nasisira dahil sa mga katulad mo. Kuya, panahon ng katapusan. Ito na ang pinakamainam na pagkain. Maliit na pananaw. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na magandang produkto. Kung ano ang isang karapat-dapat na negosyante. Ito ay pagkain. Sariwang pagkain. Ang daming pagkain. Hindi namin maubos kahit 1 buwan. Papa, hindi ko ba kayo niloloko? Talagang nagdala si Kuya Chu ng pagkain para sa atin. Ang saya, may pag-asa na ang angkan namin, Jayang. Ito. Impossible ito. Sa hinaharap. Ako ang bahala sa mga suplay ng pamilya Jayang. Masigasig na kabataan, ako ang bahala sa mga suplay ng pamilya Jayang. Masigasig na kabataan, ako ang bahala sa mga suplay ng pamilya Jayang. Ako ang bahala sa mga suplay ng pamilya Jayang, masigasig na kabataan. Ako ang bahala sa mga suplay ng pamilya Jayang, masigasig na kabataan. Kabataang masigasig. Kabataang masigasig. Kabataang masigasig. Tao. Hoy, Ginoozhang, kumain ka ng biskwit. Hahaha. Ikaw, maghintay kayo sa akin. Ang Wild Wolf Gang namin ay nasa likod ng isang family ng 4 na malaking pamilya. Hindi kita palalampasin. Kuya Chu, salamat sa iyo. Sa malaking tulong sa pamilya Jayang. Walang anuman. Ayos lang. Kahit maliit na tulong lang. Ito,
Gino Chu. Matagal ng gutom ang lahat. Pwede bang unahin ito? Buksan ang imbakan at magpakain. Matagal na rin akong hindi nakatikim ng busog. Sobra na ako. Ako, kaya ko pang kumain ng 2 mangkok. Ginoong Chu. Talagang maraming salamat sa iyo. Ikaw ang tagapagligtas ng pamilya Jayang. Maraming salamat tagapagligtas. Masigasig na kabataan. Tayo na, lahat. Tayo na, lahat, Granny. Tayo na, lahat. Masyado kang magalang isden, Jin King Nin. Ginoong Chu. May isa pang pakiusap si Jayang. Mangyaring sabihin, Ginoong Jayang. Mangyaring sabihin, Ginoong Jayang Shano Dide. Sa kasalukuyan, sa post-apocalyptic na mundo, naubos na ang mga yaman. Lahat ng malalaking pamilya sa Yanhuang Alliance. Humaharap sa kakulangan sa supply. Sa kakulangan sa pagkain. Ang sakahan ni Ginoong Chu. Maari pa ba siyang maglabas ng karagdagang pagkain? Na ibebenta sa Yanhuang Alliance. Layathang Inanyi. Layathang Inanyi. Organisasyon ng mga tao na may espesyal na kakayahan. Sa loob ng maraming taon, patuloy na lumalaban sa mga kakaibang pagsalakay. Upang protektahan ang sangkatauhan. Nagawa ang napakalaking kontribusyon. Tungkol sa presyo, huwag mag-alala, Ginoong Chu. Kami sa pamilyang Jayang ay may pinakamalaking espiritual na minahan sa Zone G. Ay may pinakamalaking espiritual na minahan sa Zone G. Ay may pinakamalaking espiritual na minahan sa Zone G. Ang kulang na kulang ay espiritual na enerhiya. Ang kulang na kulang ay espiritual na enerhiya. Pupunta ako. Makatutulong na naman tayo na kumita ng maraming espiritual na butil. Ito ay malaking negosyo. Haha, tama, tama. Walang kulang sa amin kundi espiritual na butil. Hindi ko alam kung gaano karaming pagkain ang kailangan ng punong Jayang para makapaghanda ako. Ito kasi, siguro, 20,000 Jin. 20,000 Jin. Isang Jin na pagkain kapalit ng 50 na espiritu na core. Kaya naman, may milyon-milyong espiritu na core. Swerte, swerte na. Tatay, nakatakot mo si Kuya Chu. Sobrang sakin mo naman. Ito, 20,000 kilong pagkain. Talagang labis na hinihingi. Sige na, walang dapat bawasan. Lahat ito ay akin. Mga mandirigma ng Yanhuang Alliance. Nagtatanggol ng bayan at bansa. Maraming tagumpay sa labanan. Bilang isang makabayang magsasaka. Siyempre, kailangan kong gawin ang lahat upang suportahan sila. Ako na ang bahala sa 20,000 kilong pagkain. Sige, ako ang bahala sa 20,000 kilo ng pagkain. Ako ang bahala sa 20,000 kilo ng pagkain. Pinuno, sa nakaraang buwan, tayo sa Yanhuang Alliance ay inatake ng mga kakaibang grupo ng 15 beses. Inatake ng mga kakaibang grupo ng 15 beses. Inatake ng mga kakaibang grupo ng 15 beses. Malubha ang pagkawala ng bawat pamilya. Sa loob lamang ng isang buwan, nawala tayo ng 20 B-level na mga may kakayahan, 5 E-level na mga may kakayahan, at isang A-level na malubhang nasugatan. Mga maliit na bagay lamang ito. Ngunit ang kasalukuyang nakabiting problema ay ang kakulangan sa pagkain. Ang natitirang mga problema ay pwedeng ipagpaliban, pero walang pagkain. Maaari itong pumatay ng mga tao. Pinuno. Dumating na ang pinuno ng Jayang, si Jayang Zen. Sabi niya, maaari niyang ayusin ang 20,000 Jin ng pagkain. Ano? Ginoo ng Jayang. Ang ibig mong sabihin ay, sa post-apocalyptic na Westland, may isang napakalaking sakahan pa rin. Tama, sapat ang pagkain sa sakahan. Sapat ito para sa aming liwanag na pagsasama upang makakain ng higit sa 10 taon. At ang may-ari ng farm na si Chu Feng, ay isang karaniwang tao na walang anumang kakayahan. Pero nakakapaghar ng A-level na mga kakaibang nilalang bilang mga empleyado. Mga Ginoo, alam niya naman ang ugali ni Jayang. Hindi ko kailanman gagawing biro ang ganitong bagay. Baka gusto mo lang sanang samantalahin ang pagkakataon. Sinasakop ang teritoryo ng ilang pamilya namin. Kayo, talagang parang aso na kumagat kay Tadungbin. Tama na. Sobra na. Pinuno. Ang layunin ng pagtatag ng Yanhuang Alliance ay upang pag-isahin ang mga pangunahing pamilya. Labanan ang kakaibang pananakop. Sa halip na, hayaan kayong maghinala at mag-away. Pagkatapos ninyong mapanood ang mga ito, naniniwala ako na bawat isa sa inyo ay may sariling paghusga. Ito ay pagkain. Pagkain. Gulay. Prutas. Walang hanggan na prutas. Prutas. Lahat ng kailangan ay narito. Napakasarap naman sanas. Ilang taon na akong hindi nakakain ito. Tama ang sinasabi ni Jayang, di ba?
Ayos. Lao Jiang. Gaano karaming pagkain ang maibibigay sa atin ni Ginoong Chu? 100 kilo, ayos lang ba? Sapat na 20,000 kilo. At ito ay simula pa lamang ng ating pakikipagtulungan. Sa hinaharap, mas marami pang darating. 20,000 kilo. Diyos ko. Hindi na tayo magugutom muli. CJ. Sige na. Si Ginoong Chu na ito. Talagang isang malaking tagapagligtas para sa aming Liyuan League. Mabilis. Magpadala ng tao. Hindi. Gusto kong personal na bisitahin siya. Magandang pag-usapan ang kooperasyon. Talagang walang silbi. Isang maliit na jayang pamilya hindi mo kayang talunin. Pinapahiya mo ako. Ihulog ang mga uod sa hukay. Gawing pagkain para sa mga uod. Zhang Xiao. Zhang Xiao. Zhang Xiao, pakiusap, wag po. Totoo ngang magaling si Chu Feng. Hindi kami kayang talunin ng Wild Wolf Gang. Hindi ito ang dahilan kung bakit ka natalo. Hindi ako nag-aalala. Mga walang kwentang basura. Ako. May halaga ako. Yung si Chu Feng, may isang bukirin, na makakapag-produce ng maraming pagkain. Alam ko kung nasaan ang kanyang bukirin. Tigil. Itong disyerto ng katapusan ng mundo. Tanging ang pamilya Zhang lamang ang makakapag-produce ng mga uod bilang pagkain. Bukirin. Kawili-wili. Zhang Xiao. Basta makuha natin ang kanyang farm. Hindi ba't malaking kita na para sa Zhang pamilya? Haha. Tama, nagbayad ka na sa iyong pagkakamali. Tawagin ang mga tao. Sumama ka sa akin. Masigasig na kabataan. Ibinibigay ko sa'yo. Wow. Ang ganda. Kuya Chu. Ito ba ay espesyal na inihanda para sa akin? Ito. Sa totoo lang, ito ay isang bagong uri na pinalaki sa bukirin. Ang ganda tingnan niya. Kaya inabot ko na lang sa'yo. Sige na nga. Kuya Chu. May mga bulaklak ba sa bahay? Gusto ko rin sana. Haha. Yung tungkol dyan. Wala pa sa ngayon, haha. Sinasabi pa na hindi ito espesyal na inihanda para sa akin. Salita ng hindi totoo. Pagsusumikap. Dapat gamitin ang kakaiba. Dapat gamitin ang kakaiba, yay. Dapat gamitin ang kakaiba, sapat na ang mga espiritual na core sa pagkakataong ito. Sapat na ang mga espiritual na core sa pagkakataong ito. Maaaring gamitin ang kakaiba, sapat na ang mga espiritu ngayon. Mabilis, malakas, lumalaki, dugo ng baging. Mahusay sa pagtatanim at medisina. At depensa, mahusay sa pagtatanim at medisina. At depensa, maaaring lubos na mapabuti. At ang lakas ng depensa, ang siklo ng paglaki ng halaman at ang kanilang depensa. Sino ang gagamit nito? Ikaw na. Gumastos ng 200,000 na espiritu ng core. Matagumpay na nahar ang S-class na kakaibang dugo ng ubas. Magandang araw, boss. Yang King, maganda. Magtatrabaho ka ng mabuti mula ngayon. Tiyak na magkakaroon ka ng promosyon at dagdag na sahod. Insignip ni Ensda, tiyak na magkakaroon ka ng promosyon at dagdag na sahod. Salamat, boss. Gagawin ko ang aking makakaya. Binabati kita, host. Naka-upgrade ang sistema. Ganap na otomatikong sistema ng patubig ng bukirin. May mga hindi inaasahang benepisyo. Haha, ayos lang. Masipag na kabataan, haha, ayos lang. Masipag na kabataan, haha, ayos lang. Tumaas ng malaki ang ani ng bukirin, masipag na kabataan. Tumaas ng malaki ang ani ng bukirin, masipag na kabataan. Masipag na kabataan. Masipag na kabataan, makakakuha pa ng maraming espiritu. At saka, mayroong 5 level na kakaiba sa farm. Sa ganitong sukat ng laban, sapat na upang mamayani, kahit na may manghihimasok, hindi ito isang biro. Seryoso, may mga manghihimasok talaga. Haha. Hindi ko akalain na sa ilalim ng ganitong apokaliptikong lupa. May ganitong paraiso sa labas ng mundo. Talagang swerte ko, ah. Hehe, Zhang Xiao. Hindi ba kita niloko? Magaling ang ginawa mo. Sige, nakagawa ka ng mabuti. Mula ngayon, dito na ang teritoryo ko. Hoy, sino kayo? Bakit kayo basta-basta pumasok? Hindi ito maganda. Ha? At may ganitong ganda na babae pa.
Haha. Kayo tatlo, bahagi na rin ako. Halika na. Samahan mo akong uminom ng ilang baso. Hahaha. Ikaw, bastos. Naghahanap ng away. Ate Meng, okay ka lang ba? Ikaw. Ikaw ay isang A-level na malakas. Ito ay, ngunit ang anak ng isang pamilya, mula sa 4 na pangunahing pamilya, ang iyong pagkakaroon ng kanyang pabor, ay isang karangalan para sa iyo. Mukhang, hindi ka pa nakakain ng sapat na bulok na tinapay. Gusto ko pang kumain ng kaunti. Masipag na kabataan. Zhang Xiao. Siya. Siya yung Chu Feng. Akala ko kung anong makapangyarihang tao. Isa palang walang silbing tao na walang kahit anong kakayahan. Hahaha. Hahaha, masigasig na kabataan. Masigasig na kabataan, hahaha. Hahaha. Ipinahayag ng binata. Mula ngayon, ang pok na ito ay pag-aari ko na. Ikaw, maaari ka nang umalis? Kung hindi ko hayaan. Hahaha. Sige, papatayin kita. At kukunin ang iyong bukirin. Kuya Chu, mag-ingat ka. Siya ay the level na malakas. Masipag na kabataan, siya ay the level na malakas. Masipag na kabataan. Masigasig na kabataan is class. Masigasig na kabataan. Meron din ako. Zhang Xiao, mag-ingat. Kaya nitong batang ito na kontrolin ang S-class na kababalaghan. Napakakaiba. Haha. Hindi nakakapagtaka na walang takot. May kakayahan ka, bata. Akala mo ba wala akong mga lihim? Ito ang mga elite ng pamilya Zhang. Siyang namatay sa kanilang mga kamay. Hindi bababa sa 80. Ang mga kakaibang ito sa ilalim mo ay hindi sapat para sa kanila. Ginoong Chu. Mag-ingat. Sa mga bodyguard na ito, lahat sila ay mga E-level na malalakas. Huwag silang maliitin. Kailangan talagang subukan kung sino ang mananalo at sino ang matatalo. Walang alam sa panganib. Sugod. Hindi maganda. Nasa panganib si Ginoong Chu. Lahat, bilisan nyo. Ano man ang mangyari, siguraduhin ligtas si Ginoong Chu. Kayo, mga tamad. Tumayo kayo. Tumayo na. Zhang Xiao. Natalo tayo, mabilis tayong tumakas. Gusto mong umalis? Tinanong mo ba ako? Ikaw. Ano ang gusto ninyong gawin? Sa tingin mo, paano natin haharapin ang mga mananalakay? Ano ang dapat nating gawin? Hehehe haha. Hala. Kayo, huwag kang lumapit dito. Sinasabi ko sa'yo, ako ang bunsong anak ng isang pamilya. Tigil. Mga tao ng Yanhuang Alliance ito. Si Zhang, personal na dumating ang pinuno ng Yanhuang Alliance para iligtas tayo. Haha. Si Chie, tapos ka na. Nakikita mo ba? Ito ang pundasyon ng pamilya Zhang. Personal na dumating ang pinuno ng Yanhuang Alliance para iligtas tayo. Mahal na pinuno. Sa wakas ay dumating ka. Kailangan mong ipaglaban ang aking karapatan. Ipaglaban ang iyong karapatan. Tama iyon. Ang taong ito ay nakipagsabuatan sa mga kakaiba. Pinaslang ang aking kapwa-tao. Masamang balak. Nakakabahala.
Nakikipagsabuatan sa mga kakaiba. Tama iyon. Ang taong ito ay may malaking kasalanan. Mangyaring, agad na alisin siya ng aming pinuno, upang maprotektahan ang mga tao. Ikaw na tao. Talagang pinapabaliktad ang puti at itim. Napakawalang hiya. Chu Feng. Ngayong pagkakataon, patay ka na. Sino ka? Ako. Ako ang nakababatang Panginoon ng sang pamilya. Hindi mo naaalala. Walang hiya. Sa harap ni Ginoong Chu, ano ang halaga ng sang pamilya? Umalis ka. Ako ang pinuno ng Yanhuang Alliance. Nakilala ko na si Ginoong Chu. Nakilala ko na si Ginoong Chu, walang kwenta. Anong nangyayari? Leader at mga pinuno. Pumunta kayo dito para makipag-usap kay Ginoo Chu tungkol sa pakikipagtulungan. Para sa pakikipagtulungan, kayo dalawa. Huwag magpapanggap na may pag-asa kayo. Pagkakasundo. Kooperasyon. Kayo po ay masyadong magalang. Mabilis na tumayo po kayo. Ginoo Chu, na makapagbigay ng supply sa amin ng Yanhuang Alliance, ay isang malaking tulong sa amin ng Yanhuang Alliance. Ngayon ay dumating kami dito upang magpasalamat. Salamat, Ginoong Chu. Salamat, Ginoong Chu. Bata sa trabaho, huwag mag-alala. Napakamaalalahanin. Napakamaalalahanin, mga batang masigasig. Napakamaalalahanin, mga batang masigasig. Napakamaalalahanin. Paano ko pa kayo pagkakakitaan sa hinaharap? Hihi. Tunay na puno ng pusong makabayan si Ginoong Chu. Matapang at matuwid. Kahanga-hanga. Kayong dalawa, nang aagaw ng walang karapatan, walang pakundangan, tao. Ihampas sila pababa. Iproseso ayon sa batas. Sige, subukan mong galawin ako. Alam niyo ba, ako ang bunsong anak ng Zhang. Kami ang Zhang. Kami ang nag-iisang tagagawa ng insekto. Sino mang magalit sa amin, mamatay kayong lahat sa gutom. Kahit na masama ang lasa ng mga insekto ng pamilya Zhang, ito ang tanging mapagkukunan ng pagkain. Sa ganitong katapusan ng mundo, talaga bang gusto nating magalit sa pamilya Zhang? Baka mas mabuti, napakawalan na lang siya. Ano? Bakit mo siya binigyan ng ganoon kababang halaga? Nakita mo ba, bata? Ito ang yaman at lakas ng pamilya Zhang. Ano ang magagawa mo sa akin? Yang mga insekto ng pamilya Zhang ninyo, matagal na dapat itinapon sa basurahan. Bata, ano nang sinabi mo? Sabi ko, ang teknolohiyang inaalagaan ng Zhang family, sa harap ng aking bukirin, ay isang tambak ng basura. Ito ay, wow, pagkain, gulay, may prutas din. Ito tiyak na paraiso. Ang mga pagkaing ito, kahit na kumain ng 100 taon, walang problema. Sa mga sariwang pagkaing ito. Sino pa ang mga ngailangan ng mga nakakainis na insekto ng Zhang? Paano ito posible? Tingnan mong mabuti, walang taon. Tingnan mong mabuti, walang entis na masipag na kabataan. Siya na, tingnan mong mabuti, walang masipag na kabataan. Tingnan mong mabuti, walang na masipag na trigo. Tingnan mong mabuti, walang siyang. Tingnan mong mabuti, walang. Yung mga nakakasuklam na insekto ng pamilya Zhang. Wala akong silbi. Tao. Ihampas ang 2 taong ito. Ayokong makulong. Nagkamali ako. Tulungan mo ako. Huwag, nagkamali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Ang aking farm. Kulang pa ng 2 janitor. Kung ganun. Kayo dalawa. Manatili na lang bilang janitor para magbayad ng utang. Masigasig na kabataan. Masigasig na kabataan. Ako ang kagalang-galang na anak ng Zhang pamilya. Gusto kong maging tagalinis. Paano? Ayaw mong gawin. Gusto ko. Pinakamamahal ko ang magwalis. Hahaha. Ginoo Chu. Nais naming makipag-ugnayan sa inyong sakahan, ang aming alyansa ng Yanhuang. Magkaroon ng pangmatagalang pakikipagtulungan. Mukhang okay ba sa iyo? Gusto rin ng aming pamilya ng pangmatagalang pakikipagtulungan. At pati na rin ang pamilya namin. Ako rin. Pumila na ako sa Diyos ng kayamanan. Yaman na, yaman na. Ginoo Chu, natatakot ka ba? Hindi naman kailangang ikabahala. Masigasig na kabataan, malugod kayong tinatanggap. Masigasig na kabataan, malugod kayong tinatanggap. Masigasig.
Pahintulutan ninyo akong magpakilala. Sa farm namin, masigasig na kabataan. Mga pangunahing mabentang produkto siyang Jin King Yin. Mga pangunahing mabentang produkto. Shangban King. Shangban isa. Lahat ng butil sa aming sakahan ay gumagamit ng otomatikong irigasyon. Punong-puno ang bunga at masustansya. Mas maraming magagandang prutas at gulay. Mga kabataang nagtatrabaho. Mga kabataang nagtatrabaho. Nakaraang taon. Iba't ibang produkto ng gatas. Sariwang gatas. Kumpleto ang lahat. Masustansya. Hatch. Para sa promosyon ng aming farm, ng iba't ibang produkto ang masigasig na kabataan, ay espesyal na naglunsad ng End of the World Food Set. Kailangan lang 888 Spirit Core para sa buong nutritional na set. Dalhin lahat pa uwi. Mga kaibigan, kung interesado kayo, mag-order na agad. Ang unang isa zero ay may regalo. Isang set ng purong handmade na down jacket. Ano? Ang mura naman. Kailangan ko ng 2,000 set. Walang sinuman ang mang-aagaw sa akin. Gusto ko ng 5,000 set. Huwag magmadali, masipag na kabataan. Huwag magmadali, huwag magmadali. Isa-isa lang. Nagtatrabahong kabataan. Wow! Yayaman na tayo. Napakaraming espiritual na buto. Mas malapit na ako sa aking layunin na bumuo ng super farm. Isa na namang hakbang. Ngayon, simulan na ang pag-upgrade ng sistema. Binabati kita, host. Gumastos ng 1.2 milyong espiritual na buto. Matagumpay ang pag-upgrade ng sistema. 120,000 na spirit core. Ibigay mo na sa akin. Huwag nang kumalog, huwag nang kumalog. Huwag nang kumalog, huwag nang kumalog. Huwag nang kumalog, huwag nang kumalog. Malapit nang dumating ang gantimpala. Umayos ka na. Malapit na ito. Binabati ang host sa pag-upgrade. Gantimpala. Lahat ng kakaiba ay na-upgrade sa tilis na antas. Lahat ng kakaiba ay na-upgrade na. Ayos lang ito. Mayroon pa. Ang lahat ng halaman sa farm ay tumaas ang 6% ng 6%. Tumaas na naman ang ani. Ngayon, talagang may walang katapusang mga espiritu na makukuha. Hayaan mong isipin ko. Susunod. Ano ang dapat kong gawin? Mayroon na. Ah. Ano ang ginagawa ni Ginoong Chu? Hindi ko alam. Matapos na siyang magkulong mag-isa ng 1 linggo. Sabi niya, huwag siyang istorbohin ng kahit sino. May malaking bagay siyang kailangang gawin. Bye. Alam mo ba, ano ang ginagawa ni Kuya Chu? Ha. Haha, nagtagumpay siya. Matagumpay na ako. Kuya Chu. Sa wakas, nakalabas ka na. Ipapakita ko sa inyo. Tingnan ninyo ito, then Jin King Fane. Ang malaking proyekto namin sa farm, ang mga kabataang nagsusulong. Ang malaking proyekto namin sa farm. Kakaibang delivery. Kakaibang delivery. Kakaibang delivery. Masaya akong makatulong sa iyo. Ang galing. Gino-Chu. Itong mga kakaibang. Mga bagong empleyado mo ba sila? Ang dami naman. Ang paglagda sa mga kontratang ito ay halos ikinamatay ko na. Tama. Ito ang magiging pangunahing proyekto ng aming farm sa hinaharap. Ito ang magiging pangunahing proyekto ng aming farm sa hinaharap. Delivery. Para sa mga kabataan. Tama. Para sa mga kabataan. Ngayon, ang ani ng aming farm ay nakakaranas ng mabilis na pagtaas. Hindi sapat ang mga order mula sa Yanhu ang Alliance at ilang malalaking pamilya. Para dito. Alaynan. Kaya. Plano kong ilabas ang mga produkto ng aming farm. Malawak na pangingisda. Nakalat sa bawat sulok ng mundo. Hahaha. Tingnan ninyo. Sakay ng delivery sa bahay. Maginhawa at mabilis. Sakto sa lahat ng iyong pangangailangan.
Kailangan mo lang ng yuan. Makakakuha ka ng isang apokaliptikong pagkain na set. Mga kabataang nagtatrabaho. Mga kabataang masigasig pero. Masigasig na kabataan, Kuya Chu. Masigasig na kabataan, talagang dakila ang iyong mga ideya. Masigasig na kabataan, talagang dakila ang iyong mga ideya. Kahit na maganda ang iyong ideya. Pero ang isang set ay nagkakahalaga lamang ng na espiritu. Kahit na makabenta ng 1,000 na piraso araw-araw. Wala namang kita, di ba? Ang pagkain na inihahatid. Hindi naman para kumita. Ano? Sa mundong ito ng katapusan. Bukod sa mga may kapangyarihan, marami pang mga ordinaryong tao. Wala silang malakas na kapangyarihang pananggalang. At wala ring suporta mula sa Yanhua Alliance at mga pamilya. Kailangan lang nilang magtago sa mga sulok na walang nakakapansin. Nabubuhay sa hirap. Nabubuhay ng may takot araw-araw. Ngunit hindi dapat ganito ang mundo. Dapat magkaisa ang sangkatauhan. Walang pinipili sa lakas, edad o kasarian. Upang maibalik ang nagniningning na sibilisasyon ng tao. Kuya Chu, napakalaki talaga ng iyong nagawa. Palagi kong iniisip na ang mundo sa katapusan ng panahon ay isang batas ng malakas at mahina. Sa paglipas ng panahon, napabayaan ko rin ang kaligtasan ng mga karaniwang tao. Masyado tayong makitid ang isip. Nakikita lamang ang isang sulok. Kuya Chu, handa akong iligtas ang mundong ito kasama ka. Handa rin ako. Masigasig na kabataan. Narito ang iyong pagkain. Pakikuha ang pagkain. Masigasig na kabataan. Si Kuya Chufeng. Kumusta kayong lahat? Matagal na tayong hindi nagkita. Mga kabataan, matagal na tayong hindi nagkita. Matagal na tayong hindi nagkita. May dala akong mga bagay para sa inyo. Mga kabataan. Si Chufeng ay nandito na. Talagang matagal na tayong hindi nagkita. Sama-sama tayong lumabas. Pagsisimula ng trabaho. Pagsusumikap. Dalhin natin ang mga bagay. Salamat. Salamat. Kabataan sa trabaho. Palagi kang gumagastos para kay Chufeng. Ang sama ko po talaga. Huwag kayong mag-alala. Ngayon ay nagdala lang ako ng ilang bagay. Kapag natapos na ang pagtatayo ng farm ko, dadalahin ko kayong lahat doon. Kuya Chufeng, sa farm mo ba? Talagang may sobra-sobrang pagkain at prutas. Talaga bang magkakaroon tayo ng sarili nating silid? Na hindi na kailangang mag-alala sa mga kakaibang atake. Na hindi na kailangang mag-alala sa mga kakaibang atake. Siyang Yezid Ging Vayan taon. Na hindi na kailangang mag-alala sa mga kakaibang atake. Siyempre, ang mga ipinangako ko sa inyo ay tiyak na matutupad. Jin Kig ay tiyak na matutupad. Tiyak na magagawa ko ito, Deng Geg Evans. At malapit na ang araw na iyon. Si Kuya Chu ay tunay na napakabuti. Ang galing-galing niya. Di katakataka na may malalaking pangarap siya. Kuya Chu, laban lang. Laban, is Deng Geg Giben Vince, kabataang nagsusumikap. Laban. Masigasig na kabataan. Ah. Sobrang pagod. Talagang masaganang araw. Salamat sa iyong pagsisikap.
Ngunit nakakatuwang makakatulong sa iba. Masaya pa rin ako. Kuya Chu, yung sinasabi mong, perpektong tao, makislap na sibilisasyon ng mundo. Talagang makikita natin ba? Sigurado akong makikita natin. Kuya Chufeng, pasensya na. Ako, hindi ko naprotektahan ang lahat. Banda ng mga lobo. Ninakaw ng banda ng mga lobo ang nayon. Lahat ay pinatay. Maraming namatay. Walang anuman. Darating din si Kuya Chufeng. Para iligtas tayo. Momo, mag-ingat ka sa loob, huwag kang gagalaw. Parang nung naglalaro tayo ng taguan dati. Kailangan hintayin mong dumating si Kuya Chufeng. Bago ka pwedeng lumabas sa kabinet. Kuya, saan ka pupunta? Katatapos ko lang makita. May isa pang kabinet sa kabilang side. Sa ganitong paraan, ligtas na tayo pareho. Nandito ka pala, maliit na demonyo. Anong balak ninyo? Hahaha. Itong mga pulubi, mayroon pa palang ganitong maraming mahahalagang bagay. Anong ginagawa ninyo? Mga mahahalagang bagay na ito. Kayo, mga mababang mamamayan, karapat-dapat ba kayong magkaroon? Mga kapatid, tara na. Pupunta tayo sa susunod na lugar para magnakaw. Walang anuman. Walang anuman. Walang anuman. Siguradong walang anuman. Si Xiaoli. Si Meng Meng. Wolfgang. Pamilya Zhang. Pipilitin ko kayong magbayad. Mga kabataang masigasig, pipilitin ko kayong magbayad. Pipilitin ko kayong magbayad ng daang beses na halaga. Chu. Kuya Chu. Haha. Magandang kita talaga ngayon. Yung mga karaniwang tao ay may ganitong karaming supply. Talagang kumita tayo ng malaki ngayon. Hindi ko alam kung sino yung tanga. Talagang nasasayang ang mga yaman para sa mga mahihirap na tao. Sa huli, hindi naman tayo ang nakikinabang. Hahaha. Mga kapatid, bukas gagawa tayo ng malaking bagay. Tagay. Chufeng, bakit ka nandito? Masigasig na kabataan. Masigasig na kabataan. Kuya, gusto ko ring maging katulad mo balang araw.
Bata, isuot mo ang damit na ito. Huwag kang papatulan ng lamig. Huwag kang papatulan ng lamig. Huwag kang papatulan ng lamig. Dito, may maliit na hangin, kainin mo itong pancake. Mga tao, namatay kayong lahat dahil sa inyo. Kayong mga hayop na ito. Nabaliw ka na. Mabilis, huwag mong hayaan siyang makalampas. Kabataang nagtatrabaho. Batang ito. Nag-iisa lang siyang lumabas, at ang yabang pa. Suntukin mo siya. Kung magpapakaseryoso ka, ako pa ang maglilinis sa'yo. Akala mo ba natatakot kami sa'yo? Ha 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 ha. Isa kang walang silbing tao na walang kapangyarihan. Gamitin ang lahat ng espiritual na core para palakasin ang aking lakas. Siya. Kanino siya nakikipag-usap? Nagpapanggap pa rin siyang misteryoso. Walang masyadong usapan. Anong nangyayari? Ang galing. Nakakatakot na presensya. Huwag siyang payagan na makalapit. Ikaw. Huwag kang lumapit. Anong balak mo? Huhusgutin mo ako. Lolo, tulungan mo ako. Tumigil ka. Lolo, kailangan mong iligtas ako. Sino itong batang ito? Nadaring na pumunta sa bahay namin. Walang hiya. Haha. Chufeng, tuloy ka na, tapos ka na. Ang lolo ko ay isang ETH level na lakas. Huwag niyo akong papatayin. Ako. Nagkamali ako. Totoo, alam ko na nagkamali ako. Nagkamali ako. Isang pagkakamali mo. Mawawala na ba ang iyong mga kasalanan? Isang pagkakamali mo. Xiaoli. Meng Meng. At lahat kayo. Mabubuhay na ba? Pakiusap. Alam kong mali ako. Hindi ka lang alam na mali ka. Alam mo lang. Mamamatay ka na. Xiaoli. Meng Meng. At kayong lahat. Naghiganti na ako para sa inyo. Kabataang nagtatrabaho, pinaghihigantihan ko na kayo. Pinaghihigantihan ko na kayo. Ako. Saan tayo nandito? Kuya Chu, nagising ka na. Huwag mo nang gumalaw. Malubha ang sugat mo. Nakakoma ako ng ilang araw. Jayang Yao. Jayang Yao. Jayang Yao. Bakit ka nandito? Nakita kita noong araw na iyon na galit na umalis. Hindi ako mapakali. Kaya sinundan kita. At pagkatapos, napagtanto mo na nakahandusay ka sa isang dagat ng dugo. Tama nga. Nasaan ang mga tao ng Zhang? Pumunta sila sa dapat nilang puntahan. Ganoon ba?
Tama nga, Kuya Chu. Dito rin, nakakita ako ng isang lihim na silid. Ang daming espiritual na nukleo dito. Sobra-sobra ang mga ito. Masigasig na kabataan. Sobrang dami ng mga espiritual na nukleo na ito. Ang mga ito, tiyak na mga ninakaw ng zhang na hindi makatarungan. Dalhin na lahat ito. Ayos. Sa mga espiritu ng nukleo na ito, makafocus na akong tapusin ang aking matagal ng pangarap. Ang pangarap ni Kuya Chu ay malalaman mo rin sa tamang panahon. Akala ko. Basta't masosolusyonan ko ang problema sa kakulangan ng yaman, maaaring maprotektahan ko ang lahat. Mula sa kakaibang panganib. Muling buuin ang sibilisasyon ng tao. Ngayon ko lang naintindihan. Sobrang ako'y naging tanga. Ang pinakadelikadong bahagi ng katapusan ng mundo, hindi kailanman ang kakulangan sa supply. O ang kakaibang pananako. Kundi ang nakakatakot na puso ng tao. Kaya, sa katapusan ng mundo, kailangan mong mabuhay. Ipinapasa ang kayamanan ng katapusan ng mundo. Sa katapusan ng mundo, kailangan mong mabuhay. Ang kayamanan sa katapusan ng mundo, kailangan mong mabuhay. Ang kayamanan ng katapusan ng mundo, kailangan mong mabuhay. Sa katapusan ng mundo, kailangan mong mabuhay. Kailangan mong magkaroon ng malakas na kapangyarihan para sa sariling kaligtasan. Tama ka, Ginoo. Ito ay sobrang kahanga-hanga. Nagsimula na ang buong sistema ng pag-upgrade. Lahat ng kakaibang bagay ay na-upgrade na sa antas na. Ang proteksyon ng espiritu ng bukirin ay ganap ng nakabukas. Maaari itong makaiwas sa level ng mga atake ng kakaibang bagay. Plasma na anti-aircraft gun. Zero energy machine gun. Zero energy missile system. Nakaload na. Binabati ang may-ari, Gong Fosheng. Binabati ang may-ari, Gong Guqianjian. Na-unlock na ang pinakamataas na anyo. Doomsday Fortress, Gong Guqianjian, Gong Minliche. Maganda. Kumusta? Astig ang sistemang ito, di ba? Ngayon ang bukirin. Kaya nitong ipagtanggol ang sarili. At, maari ring protektahan ang karamihan sa sangkatauhan. Paalala 24. Lahat ng residente pakisuyo makinig. Isang malawakang kakaibang alon ang malapit ng sumabog. Lahat ay agad na pumunta sa punong tanggapan ng Yanhu ang Alliance para magtago. Ulitin ko ulit. Malapit nang sumabog ang malaking sakuna ng kakaibang mga alon. Lahat ay agad na pumunta sa tanggulan ng Huangmeng upang magtago. Kakaibang kalamidad. Muling bababa ito. Sa loob lang ng isang oras, 10 pamilya ang nawasak. Lubhang kaming naapektuhan. Ang kakaibang alon na ito ay sumabog. Napakalaki ng saklaw. Takot kaming hindi makatiis. Ano ang nangyayari, mga kaibigan? Kuya Chu. Ginoong Chu. Dumating ka na. Napakabuti. Sa panahong ito, nagkaroon ng kakaibang pagbaha. Lahat ng pagkain at supply natin. Nasa iyo na. Walang problema. Muling tumaas ang ani sa farm ko. Shuning 15 silid, muling tumaas ang ani sa farm ko. Muling tumaas ang ani sa farm ko. Shming 15 silid, muling tumaas ang ani sa farm ko. Kahit gaano karami pa ang tao, hindi pa rin maubos. Shming Gilima, kahit gaano karami pa ang tao, hindi pa rin maubos. Kahit gaano karami pa ang tao, hindi pa rin maubos. Ang galing, Ginoo Chu. Talagang nalutas mo ang pinakamalaking problema namin. Ginoo Chu, matapang at tapat. Maraming salamat, Ginoo Chu. Salamat sa iyong pagtulong, Ginoo Chu. Walang anuman. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng kakaibang alon. Hindi ko alam kung ilan na namang tao ang mamamatay. Gawin natin ang makakaya natin. Masigasig na kabataan. Mahal na leader, masigasig na kabataan. Pinuno, masigasig na kabataan. Sa totoo lang, maaari rin akong makilahok, masigasig na kabataan. Talaga, maaari rin akong makisali sa laban. Maaari rin akong makipaglaban kasama ng lahat. Nga.
Napakahusay ni Kuya Chu. Yaw yaw. Huwag kang magkalat. Sa totoo lang, si Kuya Chu ay ang pusong puno ng sigasig ni Ginoong Chu ay karapat-dapat purihin. Ngunit sa labanan ang mga kabataan. Ngunit sa labanan, iyan ang ating tungkulin. Paano natin maaring hayaan ang isang ordinaryong tao na walang kakayahan, na malagay sa panganib? Tama, Ginoong Chu. Mas mabuti pang asikasuhin mo ang mga gawaing pang-logistic. Itsan, Gino, 4. Lesan, Gino. Ikaw ang aming pinakamalaking sandigan. Kung mangyari man sa'yo, lahat ng aming samahan, ang Yanhuang, ay mauwi sa wala. Huwag kang magpapabaya na may masamang mangyari sa'yo. Mukhang, dito na, mukhang, hindi pa rin nila ako ganap na kilala. Kaya, magpapasya na lang tayo habang nilalakad ang landas. Sa tamang oras na lang tayo kikilos. Sige na nga. Later, nandito na ang mga tao mula sa syudad ng teknolohiya at Saksuan Muklan. Sila ay Kuya Chu, Teknolohiyang Lungsod at ang Suanwu Tribe. Pareho silang organisasyon ng mga tao na may espesyal na kakayahan. At kami sa Yanhuang Alliance ay may ugnayan sa pakikipagtulungan. Ang teknolohiyang lungsod ay may advanced na teknolohiya. Mahusay sa pagbabago ng katawan ng tao. Gumagamit ng kapangyarihan ng agham. At ang mga ninggu ay likas na may makapangyarihang kapangyarihan. Mas naniniwala sila sa kanilang sariling lakas. Magkaibang paniniwala ang dalawang panig. Parang tubig at apoy. Hindi magkasundo. Guro ng Wancheng. Kapatid na si Dao Feng. Maraming salamat sa pagdating niyo upang tumulong ngayon. Huwag kang mag-alala, pinuno. Kami sa siyensya at teknolohiya. At, ang alyansang Yanhuang, ay matagal nang magkaibigan. Pinuno kaibigan. Sa hinaharap, mga ganitong maliliit na bagay. Hanapin mo lang si kapatid at maayos na ito. Hayaan mo silang umalis. Masigasig na kabataan, anong sinasabi mo? Masigasig na kabataan, anong nangyari sa iyo? Anong ibig sabihin nito? Ginoong Wan. Sige na. Lahat tayo ay magkaibigan. Tigilan na ang gulo. Tama ka dyan. Ngayon, ang kakaibang pagsalakay. Mas dapat nating kalimutan ang mga pagkakaiba. Magkaisa tayo at magtulungan. Batang ito. Sino ka ba? At ikaw pa ang may lakas ng loob na turuan kami, ang mga tagalungsod. Lesiu. Isang walang pakpak na walang kakayahan. Sobrang nagmamaliit kayo sa tao. Kayo po, 2 tao. Si Ginoong Chu ay espesyal naming inanyayahan. Para mapanatili ang katatagan ng aming likod. Malaki ang nagagawa niya. Lesiu. Malaking epekto. Biro lang. Pwede pa kaya siyang makabuo ng pagkain ng walang katapusan sa hangin. Para hindi na kailangang magutom ang lahat. Pupunta na ako. Para siyang may cheat na dehire, ano? Lahat ng pinagmumulan ng pagkain. Kabilang na ang pagkain sa syudad ninyo. Galing lahat ito sa farm ni Ginoong Chu. Ha? Ano? Ano ba? Kaya ang pagkain namin saksuan mo. Ay ikaw rin ang nag-supply. Tama. Pasok sa kabataan. Pasok sa kabataan. Pasok sa kabataan, ayos ba kayo? Ayos ba kayo? Kung ganoon, hayaan na lang siyang manatili. Pero tungkol sa laban na ito, bata, kailangan mo lang manood. Walang kailangan na mag-utos ka. Tama. Sa larangan ng digmaan, ang Suanu Clan ang pinakamagaling. Kayo sa syudad ng teknolohiya, manood na lang kayo. Ikaw, ganito ang labanan sa likod ng mga eksena. Isang bunto ng buhangin. Narito na, dumating na ang kakaibang alon. Lahat ay maghanda para sa labanan. Punong lungsod 1. Kapatid na Blade. Pag-usapan muna natin ang estratehiya. Paano haharapin ang mga kakaibang ito? Hindi na kailangan. Ilang kakaiba lang naman ito. Ang mga mandirigma ng ating Suanu Clan. Lahat ay mga bayani na kayang humarap sa daan. Kami na ang bahala. Mga mandirigma, kunin ang inyong mga sandata. Sumunod kayo sa akin. Alaynan. Kapatid na Blade. Kapatid na Blade. Nandyan pa rin ang iyong pagiging impulsive.
Ha 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 ha. Tingnan ninyo. Kumusta? Magaling talaga ang mga mandirigma ng aming angkan, ang Suanmu. Ha 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 ha. Tunay ngang ang pinakamalakas na lahi sa pakikidigma. Kahanga-hanga. Kahanga-hanga nga. Si Lord Blade talaga ay matapang at magiting. Ha ha ha. Sige lang ng sige gamit ang lakas. May tapang pero walang talino. Madaling malugi disto. Madaling malugi. Ah. Bata. Anong sinasabi mo? Ha 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 ha. Bata. Tama ang sinabi mo. Sang-ayon ako sa iyo. Ha 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 ha. Sang-ayon sa anong kalokohan? Mga mandirigma ng aking lahing Suanmu. Patuloy na nagwawagi. Anong pinsala ang natamo? Hindi maganda. May pagbabago sa labanan. May lason. Sumpaying ahas. Aking mga mandirigma. Haha. Talagang isang grupo ng mga mangmang. Walang utak. Sa ganitong kalagayan, mas mabuting unahin na nating iligtas ang tao. Sandali. Sandali. Dito. Kayong mga inutil. Later. Mahalagang sandali. Kailangan pa ring tingnan ang aming siyensya at teknolohiya na lungsod. Ipakikita namin sa inyo ang mga mandirigma ng siyensya at teknolohiya na lungsod. Panahon na para sa inyo na magpakitang gilas. Ha 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 ha. Nakikita nyo ba? Walang silbi ang puro lakas lamang. Kailangan pa rin ng talino. Ito ang lakas ng teknolohiya. Ang galing. Tama nga ang bansa ng teknolohiya. Ngayon, may pag-asa na tayo. Sobrang pag-asa sa lakas ng teknolohiya. Sobrang pag-asa sa lakas ng teknolohiya sa Hanglissi. Sobrang pag-asa sa lakas ng teknolohiya zone katumbas equals. Sobrang pag-asa sa kapangyarihan ng teknolohiya. Halos walang pisikal na depensa. Napakamahina. Bata. Anong sinasabi mo? Haha, bata. May punto ka sa sinasabi mo. Naniniwala ako sa iyo. Walang kwenta ang tingin mo. Hindi nyo ba nakita kami? Malakas ang mga mandirigma sa Tech City. Mas magaling pa sila kaysa sa mga bastos nyo. Ano? Ito. Paano ito posibleng mangyari? Hindi rin kayo mas magaling sa amin. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Unahin na ang pagligtas sa tao. Sapat na. Dinala ko kayo dito. Para sama-samang labanan ang kaaway. Hindi para mag-away kayo. Mag-ingat, mag-ingat. Maraming bahagi ng base ang nasira. Mawawasak ito sa loob ng 3 minuto. Ano? Mawawasak na ang base. Tapos na, tapos na. Ngayon, lahat tayo ay mamamatay dito. Ano ang gagawin natin? Mukhang nakatakdang hindi makaligtas ang sangkatauhan. Tayo. Wala ng pag-asa. Sino ang nagsabing wala ng pag-asa? Mayroon pa tayong 100 ng buhay. Nawasak ang base. Magtayo na lang tayo ng bagong base. Ginoong Chu. Hindi ganun kadali ang magtayo ng base. Madaling sabihin. Maliban na lang kung ngayon mo. Agad na ilabas ang isang apokaliptik na kuta. Kaya mo ba? Later ng Wansheng. Tama ka ulit. Meron talaga akong apokaliptik na kuta.
Buti na lang na-unlock ko na beforehand. Ang kakayahan ng mobile na kuta sa farm. Ngayon, nagamit na ito, masigasig na kabataan. Ang galing na iligtas tayo. Ang epekto nito, mukhang mas maganda pa kaysa sa ginawa nating muling pagtatayo. Ginoong Chu. Talaga kayong aming tagapagligtas. Ito, paano ito posible? Ang enerhiyang ito, ganitong pagkukumpuni, ay sapat na upang makipagsabayan sa ating siyentipikong lungsod. Ito ay hindi lamang simpleng pagkukumpuni, kundi isang masigasig na kabataan. Masigasig na kabataan kundi isang imbakan ng armas. Masigasig na kabataan armasan. Masigasig na kabataan. Ayos. Napakagandang teknolohiya. Napakalakas na kapangyarihan. Pinakamagaling si Kuya Chu. Hindi ko inasahan. Ang pinakamalakas ay si Ginoong Chu. Ang pinakamalakas na si King Rian ay si Ginoo Chu. Ang pinakamalakas na si Jin King Riin ay si Ginoo Chu. Ang pinakamalakas na si Jin King ay si Ginoo Chu. Ang pinakamalakas na si Jin King Yin ay si Ginoo Chu. Ang Jin King Jin ay nagpapakita kung gaano tayo kahanga-hanga. Talagang nakakabilib si Jin King Yin. Maraming salamat, Ginoo Chu. Maraming salamat, Ginoo Chu. Taon ng pag-unlad. Huwag kayong mag-alala kayo. Ngayon, sa krisis ng katapusan. Dapat nating bitawan ang mga pagkakaiba. Magkaisa tayo. Tama si Ginoo Chu. Ako ang masyadong makitid ang isipan. Mula ngayon, hindi na kita pagtatawanan. Magkaisa tayong lahat. Ha 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 ha. Babala, babala. May malakas at kakaibang pag-atake. May malakas at kakaibang pag-atake. Zero 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 zero. Ah. Ito. Kakaibang antas ng ise. Pero ito ay isang nakakatakot na kakaibang pwedeng sirain ang mundo. May tatlong dumating. Tapos na tayo. Tingnan nyo. Sa paligid ni kakaibang. Parang may tao. Medyo may kakayahan pa kayo. Kaya nilang mapilit na magsagawa ng aksyon ang pangunahing pari. Ang simbahan ng Blood Moon. Nakikita ko kayong lahat. Ano? Ang simbahan ng Blood Moon. Ah, ang simbahan ng Blood Moon. Ano ito? Hindi alam ni Ginoong Chu. Ang Blood Moon cult ay isang napaka-nakakatakot na kulto. Matapos ang pagdating ng mga kakaibang pangyayari, may mga tao na nagtatag ng mga organisasyon ng kapangyarihan upang labanan ang mga kakaibang bagay. Pumatay. Ngunit may ilan din na sumasamba sa mga kakaibang bagay. Ginagawang Diyos ang kababalaghan. Nagnanais na wasakin ang mundo. Ang mga taong ito, sinasabi nilang sila ay mga tagasunod ng pagsusunog ng dugo. May ganitong bagay pa pala. Bilang tao, nanghihimagsik laban sa kapwa nila. Pagkakasakit sa kapwa. Talagang nakakainis hanggang sa pinakadiwa. Ang Blood Moon Cult. Noong 20 taon na ang nakalipas. Pinagsama-samang winasak ng mga pangunahing organisasyong may kakaibang kakayahan. Hindi nila inasahan na ngayon ay muling sumibol. At saka, mas malakas na kaysa dati. Dati, ilang level na kakaiba lang. Kaya pa naming labanan. Ngayon, 3 kakaiba na. Tapos na. Tapos na. Lahat ay tapos na. Tapos na ang lahat. Sangkatauhan. Tapos na talaga. Sino ang nagsabing tapos na? Sa tingin ko, hindi pa rin tayo pwedeng sumuko. Lalo na't may 3 ace level na kakaibang nilalang. Hindi kaya kontrolin mo pa rin sila. Yung ace level na kakaibang nilalang. Anong kalokohan ito? Tama ka na naman, Ginoong Juan. Next na antas ng kakaiba. Meron talaga ako. Dugo ng baging na igat. Panahon niya na para lumabas.
Boss, nakarating na kami sa itinakdang lugar. Simulan ang paglilinis. Bumagsak na bundok. Ites na antas ng kababalaghan. Ito. Paano ito posible? Ako. Diyos ko. Ang sinasabing hari ng kababalaghan. Kakaibang Isthe. Ito. Sobrang nakakatakot nito. Sige na Otsuna ito. Gaano kalakas ang kanyang mga lihim na baraha? Sandali. Sandali lang. Lahat tayo ay kakaiba. Bakit pa kailangang magpatayan? Magkaiba ang landas. Hindi tayo magkasundo. Ilog. Nanalo na tayo. Nanalo. Nanalo. Nanalo tayo. Ang ganda. Hahaha. Sa pagkakataong ito. Sa wakas, naprotektahan ko kayong lahat. Tingnan nyo. Ano iyon? Yon ay. Panginoon ng dugo ng buwan. Mahigit 20 taon na. Yung matandang iyon hindi pa rin namamatay. 20 taon na. Hindi ko inakalang makakapag-evolve hanggang ganito. Hindi naman nasayang ang paghihintay ko. Matagal na akong naghihintay bilang ang leader na ito. Tingnan mo. Nawala na ang ulap. Kuya Chu. Ganun pa rin sila, si Bai at ang iba. Pero bakit pula pa rin ang buwan? Hindi pa tapos. Huwag magpabaya. Ikaw ang pinuno ng Blood Moon Cult. Ikaw ang nagpasimula ng alitan sa pagitan ng mga kakaibang nilalang at tao, kabataang nagsusulong. Binayaan ang mundo sa ganitong kalagayan, kabataang nagsusulong. Hayaan ang mundo na malugmok sa ganito. Mula sa araw ng kapanganakan ng tao. Nakatadhana na itong marumi, makasarili at tuso. Taksil at walang utang na loob. Ang mundong ito, dapat nang linisin. Mga kabataan, mukhang maganda ang iyong kakayahan. Bakit hindi ka sumunod sa akin? Bibigyan kita ng isang bagong mundo. Bagong mundo.
Bagong mundo. Asi isa bagong mundo. Bagong mundo. Bagong mundo. Sinasabi mo na ang tao ay mababa. Pero isa ka ring tao. O sabihin mo, na ang kinhatred mo ay hindi kailanman ang pagkatao, kundi ang kaunting kasamaan na ginawa ng mga tao sa iyo. Na iyon, ikaw, wala kang alam. Ihahatid ang buong mundo sa libingan. Sa huli, ito ay tungkol lamang sa iyong personal na paghihiganti. Wala kang karapatang pag-usapan ito. CJ, magandang, gusto kong makita kung ano ang kaya mong gawin. Paano posible? Ang lakas na ito ay kidlat. Ito. Ito ay talagang apat na kakaiba. Kawili-wili. Langgam. Kaya mo pang makasakit. Ako. Lahat ng sakripisyo ay babalik sa kawalan. Xiaobay. Ha ha ha. Ikaw. Hinding-hindi mo ako mapapatalo. Gusto kitang papatayin. Masigasig na kabataan. Masigasig na kabataan. Sistema. Dumating na ako.
Interesado. Kuya Chu. Kuya Chuti. Kuya Chu. Kamusta ka?